Exodus Kapitulo 24, Tinanggap ng mga Israelita ang kasunduan ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Umakyat ka rito sa akin at isama mo sina Aaron, Nadab, Abihu at ang 70 tagapamahala ng Israel. Sa malayo mo sila pasambahin sa akin. Ikaw lang, Moises, ang makakalapit sa akin, ang iba ay hindi na maaaring makalapit sa akin. Hindi dapat umakyat dito ang mga tao kasama mo." Nang sinabi ni Moises sa mga tao ang lahat ng itinuro at iniutos ng Panginoon, sabay-sabay silang sumagot, "Susundin namin ang lahat ng sinabi ng Panginoon." At isinulat ni Moises ang lahat ng sinabi ng Panginoon. Kinaumagahan, bumangon si Moises at nagpatayo ng altar sa may paanan ng bundok, at naglagay siya ng 12 halijing bato na kumakatawan sa 12 lahi ng Israel. Pagkatapos, inutusan niya ang mga kabataang lalaki na mag-alay sa Panginoon ng mga handog na sinusunog at mag-alay din ng mga toro bilang handog para sa mabuting relasyon sa Panginoon. Kinuha ni Moises ang kalahati ng dugo at inilagay ito sa mga mangkok at iwinisik sa altar ang kalahati. Kinuha rin niya ang aklat ng kasunduan at binasa ito sa mga tao. At sumagot ang mga tao, "Susundin namin ang lahat ng sinabi ng Panginoon. Susundin namin siya." Pagkatapos, kinuha niya ang dugo sa mga mangkok at iwinisik ito sa mga tao, at sinabi, "Ito ang dugo na nagpapatibay sa kasunduan na ginawa ng Panginoon sa inyo nang ibigay niya ang mga utos na ito." Pumunta paakyat sa bundok sina Moises, Aaron, Nadab, Abihu at 70 tagapamahala ng Israel, at nakita nila ang Diyos ng Israel. Sa paanan niya ay may parang daan na gawa sa batong sephira na kasing linaw ng langit. Kahit nakita na ng mga pinuno ang Diyos, hindi sila pinatay ng Diyos. Kumain pa sila at uminom doon sa kanyang presensya. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Pumunta ka rito sa akin sa itaas ng bundok at maghintay, dahil ibibigay ko sa iyo ang malalapad na batong sinulatan ko ng mga kautusan at batas ko para ituro sa mga tao." Kaya umakyat si Moises sa bundok kasama ang lingkod niyang si Josue. Bago sila umakyat, sinabi ni Moises sa mga tagapamahala ng Israel, "Hintayin niyo kami rito hanggang sa makabalik kami. May iwan dito sina Aaron at Hur, at kung may problema kayo, lumapit lang kayo sa kanila." Pagdating ni Moises sa itaas ng bundok, natakpan ng ulap ang bundok. At bumaba ang makapangyarihang presensya ng Panginoon sa bundok ng Sinai. At sa loob ng 6 na araw, natakpan ng ulap ang bundok. Sa ika-7 araw, tinawag ng Panginoon si Moises mula sa ulap. Kaya pumasok si Moises sa ulap habang papaakyat pa siya sa bundok. Nagpaiwan siya roon sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Para sa mga Israelitang nasa ibaba, parang apoy na naglalagablab ang makapangyarihang presensya ng Panginoon sa tuktok ng bundok. Exodus Kapitulo 25, Mga handog para sa toldang tipanan. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo sa mga Israelita na maghandog sila sa akin. Ikaw ang tumanggap ng kanilang mga handog na gusto nilang ayalay sa akin. Ito ang mga handog na tatanggapin mo mula sa kanila, ginto, pilak, tanso, lanang kulay asul, ube at pula, manipis na telang linan, tela na gawa sa balahibo ng kambing, balat ng lalaking tupa na kinulayan ng pula, magandang klase ng balat, kahoy na akasya, langis ng olibo para sa ilaw, mga sangkap sa langis na pamahid at pabango sa insenso, batong onyx at iba pang mamahaling bato na ilalagay sa espesyal na damit ng punong pari at sa bulsa sa dibdib nito. Ipagawa mo sa mga mamamayan ng Israel ang toldang sambihan para sa akin kung saan titira akong kasama nila. Ipagawa mo ang toldang sambihan at ang mga kagamitan dito ayon sa eksaktong tuntunin na sinabi ko sa iyo. Ang kahon ng kasunduan. Magpagawa ka ng kahon na yari sa akasya, mga 45 pulgada ang haba, 27 pulgada ang lapad at 27 pulgada rin ang taas. Balutan ninyo ito ng purong ginto sa loob at labas, at palagyan ng hinulmang ginto ang paligid nito. Maghulma ka ng 4 na argolyang ginto at ikabit ito sa 4 na paa nito, 2 sa bawat gilid. Magpagawa ka rin ng tukod na akasya at balutan ito ng ginto. Isuot mo ang tukod sa mga argolyang ginto sa bawat gilid ng kahon para mabuhat ang kahon sa pamamagitan ng mga tukod. Huwag ninyong tatanggalin ang argolyang ginto sa tukod ng kahon. Pagkatapos, ipasok mo sa kahon ang malapad na bato na ibinigay ko sa iyo, kung saan nakasulat ang aking mga utos.
Pagawan mo ng takip na purong ginto ang kahon, na 45 pulgada ang haba at 27 pulgada ang lapad. Magpagawa ka rin ng 2 gintong cherubim, ilalagay ito sa 2 dulo ng takip ng kahon. Kailangan nakalukob ang pakpak ng mga cherubim sa ibabaw ng takip para maliliman nila ito, at kailangang magkaharap silang dalawa na nakatingin sa takip. Ilagay mo sa kahon ang malapad na bato na ibinigay ko sa iyo, kung saan nakasulat ang mga utos ko, at pagkatapos ay takpan mo ang kahon. Makikipagkita ako sa iyo roon sa gitna ng 2 cherubim na nasa ibabaw ng kahon, at ibibigay ko sa iyo ang lahat ng utos para sa mga mamamayan ng Israel. Ang mesa na pinaglalagyan ng tinapay. Magpagawa ka rin ng mesang akasya, na may sukat na 36 na pulgada ang haba, 18 pulgada ang lapad at 27 pulgada ang taas. Balutan mo ito ng purong ginto at lagyan ng hinulmang ginto ang mga paligid nito. Palagyan nyo rin ito ng sinepa sa bawat gilid, 4 na pulgada ang lapad, at palagyan ng hinulmang ginto ang sinepa. Magpagawa ka rin ng 4 na argolyang ginto at ikabit sa 4 na sulok ng mesa, malapit sa sinepa. Dito ninyo ipasok ang mga tukod na pambuhat sa mesa. Dapat ay akasya ang tukod at nababalutan ng ginto. Magpagawa ka rin ng mga pinggan, tasa, banga at mga mangkok na gagamitin para sa handog na inumin. Kailangang purong ginto ang mga ito. At kailangang palaging lagyan ng tinapay na inihahandog sa aking presensya ang mesang ito. Ang lalagyan ng ilaw. Magpagawa ka rin ng lalagyan ng ilaw na purong ginto ang paa, katawan at mga palamuting hugis bulaklak, na ang iba ay buko pa lang at ang iba ay nakabuka na. Ang palamuting ito ay dapat kasama ng gagawin ang katawan ng lalagyan ng ilaw. Ang lalagyan ng ilaw ay may 6 na sanga, tigta-3 sa bawat gilid. Ang bawat sanga ay may 3 lalagyan na hugis bulaklak ng almendro. Ang katawan ng lalagyan ng ilaw ay may 4 na palamuting hugis bulaklak ng almendro, na ang iba ay buko pa at ang iba ay nakabuka na. May 1 hugis bulaklak sa ilalim ng bawat pares ng 6 na sanga. Ang mga palamuting bulaklak at ang mga sanga ay 1 piraso lamang ng hinulma ang lalagyan ng ilaw. Magpagawa ka ng 7 ilawan at ilagay sa lalagyan nito para mailawan ang lugar sa harapan nito. Ang mga panggupit ng mitya ng ilaw at mga pansahod ng abo ng ilaw ay dapat purong ginto rin. Ang kailangan mo sa pagpapagawa ng lalagyan ng ilaw at sa lahat ng kagamitan nito ay 35 kilo ng purong ginto. Siguraduhin mong ipapagawa mo ang lahat ng ito ayon sa planong ipinakita ko sa iyo rito sa bundok. Exodus Kapitulo 26. Ang toldang sambehan. Magpagawa ka ng toldang sambehan. Ito ang mga gagamitin sa paggawa nito, 10 piraso ng pinong tel ang linan na may lanang kulay asol, ube at pula. At pabordahan ito ng cherubim sa mahuhusay na mambu berda. Kailangang magkakasukat ang bawat tela na may habang 42 talampakan at may lapad na 6 na talampakan. Pagdugtong-dugtungin ninyo ito ng tigli-5. At pagawan mo ng parang singsing na tel ang asol ang bawat gilid ng pinagdugtong na mga tela, at tig 50 na parang singsing na tela sa bawat dulo at kailangan magkatapat sa isa't isa. Magpagawa ka ng 50 kawit na ginto para mapagkabit ang parang mga singsing na tela sa 2 pinagsamang tela. Sa pamamagitan nito, magagawa ang toldang sambehan. Pagawan mo ng talukbong ang tolda. 11 pirasong tela na gawa sa balahibo ng kambing ang gagamitin sa paggawa nito. Kailangang may haba na 45 talampakan ang bawat tela at 6 na talampakan ang lapad. Pagdugtong-dugtungin mo ang 5 tela at ganoon din ang gawin sa natirang 6. Ang ika-6 naman ay totipiin at ilalagay sa harap ng tolda. Palagyan mo rin ito ng 50 parang singsing na tela ang bawat gilid ng pinagdugtong na mga tela, at ikabit dito ang 50 tansong kawit. Ilaylay mo sa likod ng tolda ang kalahati ng sobrang tela, at ilaylay din sa bawat gilid ang isati kalahating talampakan ng tela na sobra sa pangtalukbong ng tolda. Ang ibabaw ng talukbong ng tolda ay papatungan ng balat ng lalaking tupa na kinulayan ng pula, at papatungan din ng magandang klase ng balat. Dapat ang balangkas ng tolda ay tablang akasya. Ang haba ng bawat tabla ay 15 talampakan at ang lapad ay 2 talampakan. Ang bawat tabla ay nilagyan ng 2 mitya para maidugtong ito sa isa pang tabla. Ganito ang ginawa nila sa bawat tabla. Ang 20 sa mga tablang ito ay gagamitin sa pagtatayo ng tolda sa timog na bahagi.
Ang mga tablang ito ay isinuksok sa 40 pundasyong pilak 2 pundasyon sa bawat tabla. Ang hilagang bahagi ng tolda ay gagamitan din ng 20 tabla, at isinuksok din sa 40 pundasyong pilak 2 pundasyon sa bawat tabla. Ang bandang kanlurang bahagi naman ng tolda ay ginamitan nila ng 6 na tabla, at 2 tabla sa mga gilid nito. Pagdugtungin ang mga tabla sa mga sulok mula sa ilalim hanggang sa itaas. Kailangang ganito rin ang gawin sa 2 tabla sa mga gilid. Kaya may 8 tabla sa bahaging ito ng tolda, at nakasuksok ito sa 16 na pundasyong pilak 2 pundasyon sa bawat tabla. Magpagawa ka rin ng mga akasyang bigo 5 para sa bahaging hilaga ng tolda, 5 rin sa bahaging timog, at 5 pa rin sa bahaging kanluran sa likod ng tolda. Ang biga sa gitna ng balangkas ay manggagaling sa dulo ng tolda papunta sa kabilang dulo. Pabulutin ng ginto ang mga tabla at palagyan ng mga argolyang ginto na pagsusuotan ng mga biga, pabulutin din ng ginto ang mga biga. Kailangang ipatayo mo ang toldang sambihan ayon sa planong sinabi ko sa iyo rito sa bundok. Magpagawa ka rin ng kurtina na gawa sa pinong telang linan na may lanang kulay asol, ube at pula. At pabordahan mo ito ng kerubin. Ay pakabit ito sa mga kawit na ginto sa 4 na halijing akasya na nababalutan ng ginto. Ang 4 na halijing ito ay nakasuksok sa 4 na pundasyong pilak. Kapag nakabit na ang kurtina sa mga kawit, ilagay sa likod nito ang kahon ng kasunduan. Ang kurtina ang maghihiwalay sa banal na lugar at sa pinakabanal na lugar. Ang kahon ng kasunduan ay dapat ilagay sa pinakabanal na lugar at dapat may takip ito. Ilagay ang mesa sa labas ng pinakabanal na lugar, sa hilagang bahagi ng tolda, at sa bandang timog, ilagay sa tapat ng mesa ang lalagyan ng ilaw. Magpagawa ka ng isa pang kurtina para sa pintuan ng toldang sambihan. Pinong telang linen rin ito na bonordahan gamit. Ang lanang kulay asol, ube at pula, at napakaganda ng pagkakaberda nito. Pagkatapos, ay pakabit ito sa mga kawit na ginto sa 5 halijing akasya na nababalutan ng ginto. Ang 5 halijing ito ay nakasuksok sa 5 pundasyong tanso. Exodus Kapitulo 27, ang altar na pagsusunugan ng handog. Magpagawa ka ng altar na gawa sa akasya. Pitit kalahating talampakan ang haba, pitit kalahating talampakan din ang lapad, at 4 at kalahating talampakan ang taas. Palagyan ito ng parang mga sungay sa 4 na sulok, na kasama ng ginawa ng gawin ang altar. Pabulutin ng tanso ang altar. Ang lahat ng kagamitan ng altar ay kailangang gawa sa tanso ang mga lalagyan ng abo, pala, mangkok, malalaking tinidor para sa karne at mga lalagyan ng baga. Magpagawa ka rin ng parilyang tanso para sa altar, at lagyan ito ng argolyang tanso sa bawat sulok. Pagkatapos, ilagay mo ito sa ilalim ng altar, sa patungan nito sa bandang gitna ng altar. Magpagawa ka rin ng tukod na pambuhat sa altar. Kailangang galing ito sa kahoy na akasya, at nababalutan ng tanso. Ipasok ang tukod sa argolya sa bawat gilid ng altar para mabuhat ang altar. Ang ipapagawa mong altar ay tabla at dapat bakante sa loob. Ipagawa ito ayon sa planong sinabi ko sa iyo roon sa bundok. Ang bakuran ng toldang sambihan. Palagyan ng bakuran ang toldang sambihan, at palibutan ito ng kurtina na gawa sa pinong telang linen. Ang haba ng kurtina sa bandang timog ay 150 talampakan. Ikabit ang kurtina sa 20 halijing tanso na nakasuksok sa 20 pundasyong tanso. Ang pagkakabitan ng kurtina ay ang mga kawit na pilak na nakakabit sa baras na pilak sa mga haligi. Ang kurtina sa bandang hilaga ay 150 talampakan din ang haba. Ikabit din ito sa 20 halijing tanso na nakasuksok sa 20 pundasyong tanso. Ang pagkakabitan ng mga kurtina ay ang mga kawit na pilak na nakakabit sa mga baras na pilak sa mga haligi. Ang kurtina sa bandang kanluran ay may sukat na 75 talampakan ang haba at nakakabit ito sa 10 haligi na nakasuksok sa 10 pundasyon. Ang kurtina sa bandang silangan ay 75 talampakan ang haba. Ang pintuan ng bakuran ay nasa silangan, at may mga kurtina rin ito sa gilid. Ang kurtina sa kanan ay 22 at kalahating talampakan ang haba, at nakakabit sa 3 haligi na nakasuksok sa 3 ring pundasyon. Ang kurtina sa kaliwa ay 22 at kalahating talampakan ang haba,
at nakakabit din ito sa 3 haligi na nakasuksok sa 3 ring pundasyon. Ang pintuan ng bakuran ay palagyan mo ng kurtina na 30 talampakan ang haba. Kailangang gawa ang kurtina mula sa pinongtelang linan na may lanang kulay asul, ube at pula. Kailangang napakaganda ng pagkakaberda nito. Pagkatapos, isabit ang kurtina sa 4 na haligi na nakasuksok sa 4 na pundasyon. Kailangang may kawit at baras na pilak ang lahat ng haligi sa palibot ng bakuran, at kailangan ding may mga tansong pundasyon. Ang buong sukat ng bakuran ay 150 talampakan ang haba at 75 talampakan ang lapad. Napapalibutan ito ng kurtinang pinongtelang linan, na pitit kalahating talampakan ang taas. Ang mga haligi nito ay nakasuksok sa mga pundasyong tanso. Kailangang purong tanso ang lahat ng kagamitan sa toldang sambihan pati na ang lahat ng tulos ng tolda at sa bakuran nito. Ang pangangalaga sa ilawan ng toldang sambihan. Utusan mo ang mga Israelita na dalhan kanila ng purong langis na mula sa pinigang olibo para sa mga ilaw ng tolda, para tuloy-tuloy ang pag-ilaw nito. Ilagay ang lalagyan ng ilaw sa labas ng kurtina na tumatakip sa kahon ng kasunduan. Si Aaron at ang mga anak niyang lalaki ang mag-aasikaso sa mga ilaw sa toldang tipanan. Sisindihan nila ito sa aking presensya araw at gabi. Ang tuntuning ito ay dapat sundin ng mga Israelita at ng susunod pa nilang mga henerasyon. Exodus Kapitulo 28. Ang mga damit ng mga pari. Ibukod mo sa mga tao si Aaron at ang mga anak niyang lalaki na sina Nadab, Abiho, Eleazar at Itamar para makapaglingkod sila sa akin bilang mga pari. Magpatahi ka ng banal na damit para sa kapatid mong si Aaron para maparangalan siya. Sabihin mo sa lahat ng mahuhusay na mananahi na binigyan ko ng kakayahang manahi na itahin nila ng damit si Aaron na magbubukod sa kanya sa mga tao para makapaglingkod siya sa akin bilang pari. Ito ang mga damit na tatahiin nila, ang bulsa na nasa dibdib, ang espesyal na damit, ang damit panlabas, ang damit panloob na bonordahan, ang turban at ang sinturon. Itatahiri nila ng banal na mga damit ang mga anak na lalaki ni Aaron para makapaglingkod sila sa akin bilang mga pari. Kailangan na pinongtel ang linan na may lanang kulay ginto, asul, ube at pula ang gagamitin nilang tela. Ang espesyal na damit ng mga pari. Ang espesyal na damit ng mga pari ay kailangan na pinongtel ang linan na may lanang kulay ginto, asul, kulay ube at pula. Kailangang napakaganda ng pagkakaberda nito. May 2 parte ito, likod at harapan, at pinagdudugtong ng 2 tirant sa may balikat. Ang sinturon nito ay gawa sa pinongtel ang linan na bonordahan ng gintong sinulid at lanang kulay asul, ube at pula. Magpakuha ka ng 2 batong onyx at yukit mo rito ang mga pangalan ng mga anak na lalaki ni Jacob. Dapat sunod-sunod ang paglalagay ng mga pangalan ayon sa kanilang kapanganakan, at 6 na pangalan ang ilalagay sa bawat bato. Dapat yukit ito kagaya ng pag-ukit ng platero sa pantatak. Pagkatapos, ilagay ang bato sa balangkas na ginto, at ikabit ito sa tirant ng espesyal na damit bilang mga alaalang bato nila para sa mga lahi ng Israel. Sa pamamagitan nito, palaging madadala ni Aaron ang pangalan nila sa presensya ko, at aalalahanan ko sila. Ang balangkas na ginto ay palagyan mo ng 2 malakwintas na tali na purong ginto para maikabit sa may balikat ng damit. Ang bulsa na nasa dibdib. Magpagawa ka ng bulsa sa dibdib na ginagamit sa pag-alam ng kalooban ng Panginoon. Kailangang maganda ang pagkakagawa nito, at ang tela nito ay kapareho ng tela ng espesyal na damit ng mga pari, pinongtel ang linan na may lanang kulay ginto, asul, kulay ube at pula. Ang bulsa na nasa dibdib ay dapat nakatupi ng doble at parisukat 9 pulgada ang haba at 9 pulgada rin ang lapad. Palagyan ito ng 4 na hanay ng mga mamahaling bato. Sa unang hanay, ilalagay ang ruby, topaz at beryl. Sa ikalawang hanay, esmeralda, sapphire at turquoise. Sa ikatlong hanay, jacinto, agata at amethysta. At sa ika-4 na hanay, chrysolito, onyx at jasper. Ilagay ang mga bato sa balangkas na ginto. Dapat ang bawat bato ay may pangalan ng isa sa mga anak ni Jacob bilang kinatawan sa 12 lahi ng Israel. Ang pagkakaukit ng pangalan ay gaya ng pagkakaukit sa pantatak. Palagyan din ng malakwintas na tali na purong ginto ang bulsa na nasa dibdib. Magpagawa ka ng 2 parang singsing na ginto at ikabit ito sa ibabaw ng mga sulok ng bulsa na nasa dibdib.
Isuot sa parang singsing na ito ang dalawang malakwintas na taling ginto, at ang dalawang dulo naman ng malakwintas na tali ay isinuot sa dalawang balangkas na ginto na nakakabit sa tirant ng espesyal na damit. Magpagawa ka ng dalawang parang singsing na ginto at ipasok ito sa ilalim ng mga gilid ng bulsa na nasa dibdib na nakapatong sa espesyal na damit. Magpagawa ka pa ng dalawang parang singsing na ginto at ikabit mo ito sa espesyal na damit sa may bandang sinturon. Pagkatapos, iyan ninyo ng asul na panali ang mga pangilalim na parang singsing na ginto sa espesyal na damit. Sa pamamagitan nito, maikakabit ng maayos ang bulsa na nasa dibdib ng espesyal na damit, sa itaas ng sinturon. Kung papasok si Aaron sa banal na lugar, kailangang suot niya ang bulsa sa dibdib na may pangalan ng mga lahi ng Israel para alalahanin ko silang palagi. Ilagay sa bulsa na nasa dibdib ang Urim at Thummim, para naroon ito sa bulsa ni Aaron kapag pupunta siya sa aking presensya para malaman ang kalooban ko para sa mga Israelita. Ang iba pang damit ng mga pari. Ang damit panlabas na napapatungan ng espesyal na damit ay kailangang purong asul at may butas sa gitna para sa ulo. At kailangang lagyan ng butas ang parang kwelyo para hindi ito mapunit. Palagyan ang palibot ng mga lelayan nito ng mga palamuti na korteng prutas na pomgranata, na gawa sa lanang kulay asul, ube at pula. Isingit mo ang mga palamuting ito sa mga pagitan ng gintong mga kampanilya. Kailangang isuot ito ni Aaron kapag papasok siya sa banal na lugar para maglingkod sa aking presensya, para marinig ang tunog ng mga kampanilya kung papasok at lalabas si Aaron sa banal na lugar. Kung gagawin niya ito, hindi siya mamamatay. Magpagawa ka ng medalyang ginto at paukitan mo ito ng ganitong mga salita, ibinukod para sa Panginoon. Italim mo ito sa harap ng turban ni Aaron sa pamamagitan ng asul na panali, para makita ito sa kanyang noo. Ipinapakita nito na dadalhin ni Aaron ang kahit anong kasalanang nagawa ng mga Israelita sa paghahandog nila sa Panginoon. Lagi itong ikakabit ni Aaron sa kanyang noo para matuwa ang Panginoon sa mga mamamayan. Ang damit panloob ni Aaron ay kailangang pinong linen, ganoon din ang kanyang turban at ang sinturon na bonordahan ng maganda. Magpatahi ka rin ng mga damit panloob, mga sinturon, at mga turban para sa mga anak ni Aaron para sa ikararangal nila. Ipasuot mo ang mga damit sa kapatid mong si Aaron at sa mga anak niyang lalaki, at pagkatapos, pairan mo sila ng langis at ordinahan. Italaga mo sila sa akin para makapaghandog sila sa akin bilang mga pari. Ipatahi mo rin sila ng mga pangilalim na damit na tatakip sa kanyang kahuberan. Ang haba nito ay mula sa baywang hanggang sa hita para hindi sila masilipan. Kailangan nila itong isuot kapag papasok sila sa toldang tipanan, o kapag lalapit sila sa altar ng banal na lugar sa paglilingkod bilang mga pari, para hindi sila masilipan at mamatay. Ang tuntuning ito ay dapat sundin ni Aaron at ng kanyang salinlahi magpakailanman. Exodus Kapitulo 29. Ang pagtatalaga kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki bilang mga pari. Ito ang gagawin mo sa pag-ordina kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki para makapaglingkod sila sa akin bilang mga pari. Kumuha ka ng isang batang toro at dalawang lalaking tupa na walang kapintasan. Kumuha ka rin ng magandang klaseng harina at magluto ka ng tinapay na walang pampaalsa. Makapal na tinapay na hinaluan ng langis ang lutuin mo, at manipis na tinapay na pinahiran ng langis. Pagkatapos, ilagay mo ang mga tinapay sa basket at ihandog sa akin kasama ang batang toro at dalawang lalaking tupa. Dadalhin mo sa may pintuan ng toldang tipanan si Aaron at ang mga anak niyang lalaki, at pupaligwin mo sila. Pagkatapos, ipasuot mo kay Aaron ang damit panloob, ang damit panlabas, ang espesyal na damit, at ang bulsa na nasa dibdib. Itali mo ng mabuti ang espesyal na damit gamit ang hinabong sinturon na maganda ang pagkakagawa. Ipasuot mo sa ulo niya ang turban, at ikabit sa harapan ng turban ang ginto na simbolo ng pagbubukod sa kanila ng Panginoon. Kunin mo rin ang langis at ibuhos ito sa ulo ni Aaron sa pagtatalaga sa kanya. Italaga rin ang mga anak niyang lalaki at pagsuotin sila ng damit panloob, turban at sinturon at ordinahan din sila. Magiging pari sila habang buhay. Sa pamamagitan nito, ordinahan mo si Aaron at ang mga anak niya. Dalhin mo ang batang toro sa harap ng toldang tipanan, at ipapatong ni Aaron at ng mga anak niya ang kamay nila sa ulo ng toro. Pagkatapos, katayin ang baka sa presensya ng Panginoon, sa may pintuan ng toldang tipanan.
Kumuha ka ng dugo ng baka at ipahid mo ito sa parang sungay sa mga sulok ng altar, at ibuhos mo sa ilalim ng altar ang matitirang dugo. Pagkatapos, kunin mo ang lahat ng taba sa tiyan ng baka, ang maliit na bahagi ng atay, ang mga bato pati na ang mga taba nito, at sunugin ito sa altar. Pero sunugin mo ang laman, balat at bituka nito sa labas ng kampo bilang handog sa paglilinis. Pagkatapos, kunin mo ang isa sa lalaking tupa at ipatong mo ang mga kamay ni Aaron at ng mga anak niya sa ulo ng tupa. Katayin ito, at iwaisak ang dugo sa palibot ng altar. Hiwa-hiwain mo ang tupa at hugasan ang mga lamang loob at paa. Ipunan mo ito pati ang ulo at ang iba pang parte ng hayop. Sunugin mo itong lahat sa altar bilang handog na sinusunog para sa akin. Ang mabangong samyu ng handog na ito sa pamamagitan ng apoy ay makalulugod sa akin. Pagkatapos, kunin mo ang isa pang lalaking tupa, at ipatong ang mga kamay ni Aaron at ng mga anak niya sa ulo ng tupa. Katayin ninyo ito at kumuha ka ng dugo, at ipahid sa ibabang bahagi ng kanang tainga ni Aaron at ng mga anak niya, at sa mga kanang hinlalaki ng kanilang kamay at paa. Pagkatapos, iwiwaisak ang natirang dugo sa palibot ng altar. Kumuha ka ng kaunting dugo sa altar at ihalo ito sa langis na pamahid. Iwaisak ito kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki, at sa kanilang mga damit. Sa pamamagitan nito, may tatalaga si Aaron at ang mga anak niya, pati na ang mga damit nila. Pagkatapos, kunin ninyo ang taba ng tupa, ang matabang buntot, at ang lahat ng taba sa lamang loob, ang maliit na bahagi ng atay, ang mga bato pati ang taba nito, at ang kanang hita. Ito ang tupang handog para sa pagtatalaga sa mga pari. Kumuha ka sa basket ng mga tinapay na walang pampaalsa na ihahandog para sa akin, tinapay na hindi hinaluan ng langis, makapal na tinapay na hinaluan ng langis at manipis na tinapay. Ipahawak mo itong lahat kay Aaron at sa mga anak niya, at itataas nila ito sa akin bilang mga handog na itinataas. Kunin mo ito sa kanila at sunugin sa altar kasama ng mga handog na sinusunog. Ang mabangong samyu ng handog na ito sa pamamagitan ng apoy ay makalulugod sa akin. Kunin mo rin ang dibdib ng tupa at itaas nyo ito sa akin bilang mga handog na itinataas. Ito ang parte mo sa tupang handog para sa pagtatalaga kay Aaron at ng mga anak niyang lalaki. Ayalay mo rin sa akin ang mga parte ng tupang inihandog para sa pagtatalaga kay Aaron at ng mga anak niya. Kasama na rito ang dibdib at hitang itinaas mo sa akin. Sa tuwing maghahandog ang mga Israelita ng mga handog para sa mabuting relasyon, dapat ganito palagi ang mga parte ng mga hayop na mapupunta kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki. Kapag namatay na si Aaron, ang banal na mga damit niya ay ibibigay sa mga anak niyang papalit sa kanya bilang punong pari, para ito ang isuot nila kapag ordinahan na sila. Ang mga angkan ni Aaron na papalit sa kanya bilang punong pari ang magsusuot ng mga damit na ito sa loob ng 7 araw kapag papasok siya sa toldang tipanan para maglingkod sa banal na lugar. Kunin mo ang tupa na inialay sa pagtatalaga at lutuin ang karne nito sa isang banal na lugar. Kakainin ito ni Aaron at ng mga anak niya, kasama ang tinapay sa basket, doon sa pintuan ng toldang tipanan. Sila lang ang makakakain ng karneng ito at tinapay na inihandog para sa kapatawaran ng mga kasalanan nila nang inordinahan sila. Walang ibang maaaring kumain ito dahil banal ang pagkain ito. Kung may matirang pagkain, sa kinaumagahan dapat itong sunugin. Hindi ito dapat kainin, dahil ito ay banal. Sundin mo ang iniuutos kong ito sa iyo tungkol sa pag-ordina kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki. Gawin mo ang pag-ordina sa kanila sa loob ng 7 araw. Bawat araw, maghandog ka ng isang baka bilang handog sa paglilinis para maging malinis ang altar, at pagkatapos, pairan mo ito ng langis para sa pagtatalaga nito. Gawin mo ito sa loob ng 7 araw, at magiging pinakabanal ang altar, at dapat banal din ang humahawak nito. Ang araw-araw na mga handog. 2 tupa na 1 taong gulang ang ihandog mo sa altar araw-araw. Isa sa umaga at isa sa hapon. Sa paghahandog mo ng tupa sa umaga, maghandog ka rin ng 2 kilo ng magandang klaseng harina na hinaluan ng 1 litrong langis mula sa pinigang olibo. Maghandog ka rin ng 1 litrong katas ng ubas bilang handog na inumin. Sa paghahandog mo ng tupa sa hapon, ihandog mo rin ang mga nabanggit na harina at inumin. Ang mabangong samyu ng handog na ito sa pamamagitan ng apoy ay makalulugod sa akin. Ang mga handog na sinusunog ay kailangang ihandog araw-araw ng susunod pang mga henerasyon.
Ihandog ninyo ito sa aking presensya, doon sa may pintuan ng toldang tipanan kung saan ako makikipag-usap sa iyo at makikipagkita sa mga Israelita. Magiging banal ang tolde dahil sa makapangyarihan kong presensya. Oo, gagawin kong banal ang toldang tipanan at ang altar, at ibubukod ko si Aaron at ang mga anak niya sa paglilingkod sa akin bilang mga pari. Maninirahan ako kasama ng mga Israelita at ako ay magiging Diyos nila. Malalaman nila na ako ang Panginoon na kanilang Diyos na naglabas sa kanila sa Ehipto para makapanirahan akong kasama nila. Oo, ako ang Panginoon na kanilang Diyos. Exodus Kapitulo 30. Ang altar na pagsusunugan ng insenso. Magpagawa ka ng altar na akasya na pagsusunugan ng insenso. Kailangang kwadrado ito, 18 pulgada ang haba at ang lapad, at 3 talampakan ang taas. Kailangang mayroon itong parang sungay sa mga sulok na kasamang ginawa ng gawin ang altar. Balutin mo ng purong ginto ang ibabaw nito, ang 4 na gilid, at ang parang sungay sa mga sulok nito. At lagyan mo ito ng hinulmang ginto sa palibot. Palagyan ng 2 argolyang ginto sa ilalim ng hinulmang ginto sa magkabilang gilid ng altar, para pagsuksukan ng mga tukod na pambuhat dito. Gumawa ka ng tukod na gawa sa kahoy ng akasya at balutan ito ng ginto. Ilagay ito sa harap ng altar sa telang tumatabing sa kahon ng kasunduan. Doon ako makikipagkita sa inyo. Tuwing umaga, kapag mag-aasikaso si Aaron ng mga ilaw, magsusunog siya ng mabangong insenso sa nasabing altar. At sa hapon, kapag magsisindi siya ng ilaw, magsusunog siyang muli ng insenso. Dapat itong gawin araw-araw sa aking presensya ng susunod pang mga henerasyon. Huwag kayong mag-aalay sa altar na ito ng ibang insenso, o kahit anong handog na sinusunog, o handog para sa mabuting relasyon, o handog na inumin. Isang beses sa bawat taon, kailangang linisin ni Aaron ang altar sa pamamagitan ng pagpapahid ng dugo sa parang mga sungay na sulok nito. Ang dugong ipapahid ay galing sa handog sa paglilinis. Dapat itong gawin bawat taon ng susunod pang mga henerasyon, dahil ang altar na ito ay napakabanal para sa akin. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Moises, kapag ay zezenses mo ang mga mamamayan ng Israel, ang bawat mabibilang ay magbabayad sa akin para sa buhay niya, para walang kapahamakang dumating sa kanya habang binibilang mo sila. Ang ibabayad ng bawat isang mabibilang mo ay 6 na gramong pilak ayon sa bigat ng pilak sa timbangang ginagamit ng mga pari. Ibibigay nila ito bilang handog sa akin. Ang lahat ng may edad na 20 pataas ang maghahandog nito sa akin. Hindi magbabayad ng sobra ang mga mayayaman, at hindi magbabayad ng kulang ang mga mahihirap. Gamitin mo ang pera para sa mga pangangailangan sa toldang tipanan. Bayad ito ng mga Israelita para sa kanilang buhay, at sa pamamagitan nito ay aalalahanan ko sila. Ang plangganang hugasan. Sinabi ng Panginoon kay Moises, gumawa ka ng tansong planggana na tansurin ang patungan, para gamiting hugasan. Ilagay mo ito sa gitna ng toldang tipanan at ng altar, at lagyan ito ng tubig. Ito ang gagamitin ni Aaron at ng mga anak niya sa paghuhugas ng mga kamay at paa nila, bago sila pumasok sa toldang tipanan, at bago sila lumapit sa altar para mag-alay sa akin ng mga handog sa pamamagitan ng apoy. Kailangan nilang hugasan ang mga kamay at paa nila para hindi sila mamatay. Dapat sundin ni Aaron at ng mga angkan niya ang mga tuntuning ito hanggang sa susunod pang mga henerasyon. Ang langis na pamahid. Sinabi ng Panginoon kay Moises, kumuha ka ng pinakamainam na mga sangkap, 6 na kilong mira, 3 kilo ng mabangong sinamon, 3 kilong asukal, 6 na kilong kasya, kailangan ang bigat nito ay ayon sa timbangang ginagamit ng mga pari, at 1 galong langis ng olibo. Sa pamamagitan nito, makakagawa ka ng banal na mabangong langis na pamahid. Kairan mo ng langis na ito ang toldang tipanan, ang kahon ng kasunduan, ang mesa at ang lahat ng kagamitan nito, ang lalagyan ng ilaw at ang lahat ng kagamitan nito, ang altar na pagsusunugan ng insenso, ang altar na pinagsusunugan ng mga handog na sinusunog at ang lahat ng kagamitan nito, at ang planggana at ang patungan nito. Italaga mo ang mga bagay na ito para maging napakabanal nito. Ibubukod ang sinumang makakahawak nito. Kairan mo rin ng langis si Aaron at ang mga anak niya bilang pag-oordina sa kanila, para makapaglingkod sila sa akin. Bilang mga pari, sabihin mo sa mga Israelita na ito ang banal kong langis ang dapat gamiting pamahid hanggang sa mga susunod pang mga henerasyon. Huwag niyo itong ipapahid sa ordinaryong mga tao,
at huwag nyo rin itong gawin para sa mga sarili enyo lang. Banal ito, kaya ituring nyo rin itong banal. Ang sinumang gagawa ng langis na ito o gagamit nito sa sinumang hindi pari ay huwag na ninyong ituring na kababayan. Ang insenso, sinabi ng Panginoon kay Moises, kumuha ka ng pare-parehong dami ng mababangong sangkap, estak, onika, galbano at purong kamangyan. Sa pamamagitan ng mga ito, gumawa ka ng napakabangong insenso. Pagkatapos, lagyan mo ng asin para maging puro ito at banal. Dikdikan ng pino ang iba sa mga ito at iwaisak sa harap ng kahon ng kasunduan na nasa toldang tipanan, kung saan ako makikipagkita sa iyo. Dapat mo itong ituring na pinakabanal. Huwag kayong gagawa ng mga insensong ito para sa inyong sarili. Ituring nyo itong banal para sa Panginoon. Ang sinumang gagawa nito para gagamiting pabango ay huwag na ninyong ituring na kababayan. Exodus Kapitulo 31. Ang mga manggagawa ng toldang sambahan. Sinabi ng Panginoon kay Moises, pinili ko si Bezalel na anak ni Uri at apo ni Hur, na mula sa lahi ni Juda. Pinuspos ko siya ng aking espiritu para bigyan siya ng kapangyarihan na magkaroon ng karunungan at kakayahan sa anumang gawain, sa paggawa ng magagandang bagay na ginto, pilak at tanso, sa paghuhugis ng mamahaling mga bato, sa paglililok ng kahoy at lahat ng klase na gawang kamay. Pinili ko rin si Oholiab na anak ni Ahisamak, na mula sa lahi ni Dan, para tumulong kay Bezalel. Binigyan ko rin siya ng kakayahan sa anumang gawain para magawa nila ang lahat ng iniutos kong gawin mo, ang toldang tipanan, ang kahon ng kasunduan at ang takip nito, at ang lahat ng kagamitan sa tolda, ang mesa at ang mga kagamitan nito, ang lalagyan ng ilaw na purong ginto at ang lahat ng kagamitan nito, ang altar na pagsusunugan ng insenso, ang altar na pagsusunugan ng mga handog na sinusunog at ang lahat ng kagamitan nito, ang planggana at ang patungan nito, ang banal at magandang damit ni Aaron at ng mga anak niya na isusuot nila kapag naglilingkod na sila bilang mga pari, ang langis na pamahid at ang mabangong insenso para sa banal na lugar. Gagawin nila itong lahat ayon sa iniutos ko sa iyo. Ang araw ng pamamahinga. Iniutos ng Diyos kay Moises na sabihin niya ito sa mga Israelita, sundin ninyo ang aking ipinag-uutos tungkol sa araw ng pamamahinga, dahil tanda ito ng kasunduan natin hanggang sa susunod pang mga henerasyon. Sa pamamagitan nito, malalaman ninyo na ako ang Panginoon na pumili sa inyo na maging mga mamamayan ko. Dapat ninyong sundin ang ipinag-uutos ko tungkol sa araw ng pamamahinga, dahil banal ang araw na ito para sa inyo. Ang sinumang lalabag sa ipinag-uutos ko sa araw na iyon ay dapat patayin. Ang sinumang gagawa sa araw na iyon ay huwag na ninyong ituring na kababayan. Gawin ninyo ang mga gawain nyo sa loob ng 6 na araw, pero sa ika-7 araw ay magpahinga kayo. Sapagkat banal ang araw na ito para sa akin, papatayin ang sinumang gagawa sa araw na ito. Kaya kayong mga Israelita, dapat ninyong sundin magpakailanman ang ipinapagawa ko sa inyo sa araw ng pamamahinga hanggang sa susunod pang mga henerasyon. Ito ang walang hanggang tanda ng walang katapusang kasunduan natin. Dahil sa loob ng 6 na araw, nilikha ko ang langit at ang mundo, at sa ika-7 araw ay nagpahinga ako. Pagkatapos ng pakikipag-usap ng Panginoon kay Moises sa bundok ng Sinai, ibinigay niya kay Moises ang 2 malalapad na batong sinulatan ng kanyang mga utos, na siya mismo ang sumulat.